أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Magandang hapon po mga kababayan. Sa muling pagkakataon, narito po kami sa inyong harapan at ang ibig namin ay makapagbigay ng kaalaman upang makinabang po tayo pagdating ng araw ng paghukom. Naniniwalaan natin na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang at naniniwala tayo na mayroong ikalawang buhay. Kaya ang ibig namin na makiparating sa inyo ay makilala ninyo kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng lahat ng mga tao. Mapapansin natin sa mga pagtuturo ng mga mangaral ang itinuturo nila ng Diyos na dapat sambahin ay wala pong sinasabi at iyukotos na sambahin siya. Natapos ang tunay na Diyos ay nagpadala ng mga sugo at mga propeta gaya ng kanyang sinasabi para ituro at ipakilala kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Sinasabi ng ating tagapagligta, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibut taghut. So yung tunay na Diyos ay nagpapalabas niya ng mga sugo at ito ay may katotohanan na sinasabi ng ating tagapagligta. Katotohanan, nagpapalabas niya ng mga sugo, mga propeta para ituro na ang tunay na Diyos ay ang Allah at humiwas ang tao sa pagpapla sa mga Diyos-Diyosan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagugutom sa kanyang mga sugo para sabihin sa mga tao na siya lamang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Itinuturo ng mga tao, itinuturo ng mga sugo na huwag sasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Kailanman at ang Diyos na kinikilala natin na hindi tunay na Diyos, ito po ay tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang tunay na Diyos ay una sa lahat nagpapakilala siya. Kaya nung sinabi ng tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri. So ang pinakarating ng tunay na Diyos ay sinasabi niya sa katotohanan, ako ang Allah, walang Diyos na iban sa akin. Kaya't sambahin niyo ako at magtatag kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag ang pagtuturo ng ating tagapagligta na binibigay niya sa kanyang mga sugo at mga propeta. Ay tinuturo at sinasabi na ang tunay na Diyos ay ang Allah. At nasambahin natin siya upang kasunod natin yung sinasabi ng Allah kanina na siya ang lumikha sa atin. Kaya sabi ng ating kapatid kanina, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinararating ng tunay na Diyos na kaya niya tayo nilikha ay para sambahin lamang siya. Sambahin ang tunay na tagapaglikha. At ang tagapaglikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pansinin natin yan at pag-aralan natin. Itanong natin sa lahat ng ating mga kinikilalang tagapagturo, sino ang tunay na Diyos? Sinabi ba ng Diyos na itinuturo sa inyo na
siya ang tunay na Diyos o ang nagpapakilala lamang na Diyos ay yung mga tagapangaral o yung mga tagapagturo lamang. Pero yung pinapakilala nilang Diyos ay wala namang sinasabi na siya ang tunay na Diyos. Tatapwat, kung mayroon pang mga tagapangaral, mayroon mga tagapagturo, ay mayroon din naman lumalabas na tunay na tagapangaral, tunay na isinugok ng ating tagapaglikha. Kaya, sa pagpasuko ng ating Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay marami siyang mga kapahayagan na ipinaparating sa mga tao. Matulad na lamang ng sinabi ng Allah, Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin, sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah, wa la nushrika bihi shay'an, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sa pinakamalapit na kahulugan, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, halin kayo mga tao, mag-usap tayo, mag-usapan natin na nasambahin ng Allah. Mag-usap tayo sa mag-uusap sa mga salita na wala tayo, na mapagkakasunduan natin na wala tayong ibang sasambahin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong kumuha ng ibang Diyos. Huwag tayong kumuha ng ibang Panginoon na sasambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumipaanyaya ang ating tagapaglikha. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ahlal kitab, la tagdu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, O ang kanyang kasulatan, hanin na kayo. O ang kanyang kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Huwag kayong magsalita ng walang katotohanan. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang tunay na Diyos. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsasabi siya na siya lamang ang tunay na Diyos. Kaya kung sasabihin natin na ang Diyos ay nagdanak, ito po'y walang katotohanan. Sapagkat yung tunay na Diyos ay sinasabi niya na wala siyang anak. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Kaya mali ang paniniwala ng isang tao na ang Diyos niya ay nagkaroon ng anak. Kapag kung iisipin natin sa matinong pag-iisip at matinong pag-aaral, kapag ang Diyos natin ay nagkaanak, kapag ang Diyos natin ay ipinanganak, ay dadami ko ang Diyos. Dadami ang tagapaglikha. Dapat isipin natin kapag ang Diyos ay ipinanganak, magiging creation siya. Siya po ay nilikha. So ang tunay na tagapaglikha ay siya yung gumagawa at hindi siya ginagawa. Kaya gumisip tayo mga katabayan. Gumisip tayo sa tamang pagkilala sa ating tagapaglikha. Kaya yung tunay na Diyos, nagpapadala siya ng mga sugat mga propeta para igabay tayo sa tama at matuwid na paniniwala. Kaya pagdating na pag-uusapan ay ang tunay na Diyos na dapat sambahin ay paniwalaan po natin at ilalangin yung Diyos na nagpadala ng mga sugo at propeta. Pinadala niya, kung nakikilala niyo, si Abraham, si Noe, si Moses, si Ismael, si Isaac, si Jacob, si Solomon, si David, at si Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad, lumaka nila nawa ang kapayapaan, lahat sila'y magkakamag-anak, lahat sila ay mga sugo at mga propeta na ipinadala ng ating Diyos para isa lang ang Diyos na ating sasambahin. Kung sino ang tunay na Diyos
na sinamba ng unang tao na si Adan hanggang sa panahon natin ngayon ay iisa lamang yon sapagkat iisa lang ang lumikha sa lahat ng mga tao. Nagsimula tayong lahat kay Adan, kaya kung sino man ang Diyos na lumikha kay Adan, yun din ang Diyos na dapat natin sambahin. At ang Diyos na nagpapakilala na siyang tunay na Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng Allah, sambahin natin siya at magtatag tayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa Kanya. Kung anong katangian ng Allah ay sinabi ng ating kapatid kanina. Sabi niya, nalaman sa Quran, Kul huwallahu ahad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, na ang Allah ay nag-iisa lamang. Allahul Samad, ang alay walang pangangailangan. Lam yalid walang yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad. At sa Kanya ay walang sino man ang nakakatulad. Yan po ang katangian ng tunay na Diyos. Una, siya ay isa lang. Pangalawa, siya po yung sandigan ng lahat ng Kanyang mga nilikha. Sa Diyos, Allah, sa Kanya tayo lahat tumatawag. Hindi niya magamat pa niya ang pangalan ng inyong pagtawag, may tumatawag na Ama, may tumatawag na Anak, may tumatawag na Espiritu. Lahat ng mga pagtawag na ito, ang alalam, ang tunay na Diyos na nakaririnig ng lahat ng panalangin ng mga tao. Kaya sinasabi ng ating tagapagmagka, para ikabay tayo, hindi siya nagkaanak. Kaya huwag natin tawagin siyang Ama. Hindi siya pinanganak. Kaya huwag natin tawagin ang Diyos ay anak. Walang nakulang upuwatahan at sa Kanya'y walang sino man ang makakatulad. Kaya huwag natin tularan ang tagapaglikha. Ang tunay na Diyos, hindi mo kayang tularan. Hindi natin siya pwedeng itulad sa tao na ang Diyos ay may kamay, may paa, may mukha. Huwag natin ilagay sa kalagayan na ang Diyos ay napaparusahan. Huwag natin ilagay na ang Diyos ay itinali, itinapos, ipinako, pinatay. Ang tunay na Diyos ay walang kahinaan. Kaya nga po tinatawag lang Samad. Siya ay perfectong Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Siya lamang at nag-iisa lang. Wala nang iba pa. Kaya magpasalamat tayo mga kababayan. Meron po ipinadadala ang tunay na Diyos na mga sugo at mga propeta. At sa pagkapadala ng ating tagapaglikha na mga sugo at mga propeta, ay ipinapakilala nila ang tunay na Diyos. At pag-aralan din natin yung sinabi ng ating tagapaglikha. Na sinabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَا لِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Pag-aralan natin ang mga tagapagturo at mga tagapangaral. Sapagkat ang tunay na Diyos ay mayroong ipinararating sa atin na kapag siya'y nagpapadala ng mga sugo, ang mga sugo, yung mga tunay na sugo, tunay na propeta, ay pinapausap ng ating tagapaglikha kung ano ang kanyang lengguwahe ng kanyang mamamayan. Kung ang lengguwahe ng mamamayan ay Pilipino, Pilipino ang sugo. Kung ang lengguwahe ng sugo ay ipinadala ng Diyos ay Injil. Injil din ang lengguwahe ng mensahe ng ating tagapaglikha. Nakuha niyo ba? Nagkata ninyo na ang tunay na Diyos na pagpahing nagpapadala ng mga sugo, pinakausap niya ang mga sugo kung ano ang lengguwahe ng kanyang mamamayan. Kaya ang sugo, halimbawa si Abraham,
isang Hebreo. Ang ginamit ng Diyos na pakikipag-usap kay Abraham ay wikang Hebreo. Si Moses ay wikang Hebreo. Kaya inausap din siya ng Diyos sa wikang Hebreo o Hebreo. Si Jesus ay wikang Aramaiko. Kaya ang mensahe na ibinigay ng Diyos kay Jesus ay wikang Aramaiko, hindi Pilipino, hindi wikang Amerikano, at hindi wikang Grego. Ang aklat na ginagamit kayo ng mga Kristiyano, pasensya na po, huwag kayong masasaktan. Ito po ay nagmula sa wikang Grego, ayon sa aming mga pag-aaral, kapag dado rin po kaming mga Kristiyano, na ito po ay nagmula sa wikang Grego at isinalin sa wikang Aramaiko. Kung si Jesus ay Aramaiko, bakit sa Grego nagsimula ang wika na ginagamit nila ngayon? At pagkatapos, nasalin ito sa wikang Ingles at nasalin sa wikang Pilipino. Kaya ang mga Pilipino na nakabasa ng aklat na ito ay ginamit na rin at nagturo at nagtayo ng kanyang religion. Mga kababayan, gumising tayo. Huwag tayong pumayag na tayo po ay nalalagay sa isang katuruan na wala tayong kaalam-alam. Ito po ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan ng ating nakakaluluwa. Kaya maging matalino po tayo. Maging matalino sapagkat nakasalalay dito ang buhay natin sa kapila. Ang buhay sa paraiso at buhay sa impyerno. Kung ayaw natin maparusahan pagdating ng araw, ay maging matalino tayo at dapat mapag-aralan natin ang tunay na mga katuruan, ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Kapagkat ang pagkilala sa tunay na Diyos ay dito tayo magkakaroon ng kaligtasan sa apoy ng impyerno. Kapagkat sinabi ng ating tagapaglikha, sinabi ng tunay na Diyos na innahu may yusrik billah faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahum nar wa ma lidalimin min ansar. Sinabi ng ating tagapaglikha, sino man ang sumamba sa iba, higit pa sa tunay na Diyos na siya ang Allah. Kapag iba ang iyong sinambang, ipagbabawal sa iyo ang paraiso at ang magiging tirahan mo ay apoy ng impyerno. At pagdating ng araw na impyerno ay walang makapagliligtas sa iyo doon. Kaya may babala ang ating tagapaglikha na kanyang sinasabi na kung ipag-Diyos ang iyong sasampahin, ikaw ay hindi makapapasok sa paraiso. Subalit, ang pangako ng Allah, man kala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sino man ang kumilala at magsabi na walang tunay na Diyos kundi ang Allah, siya ay papasok ng paraiso. Kaya ito po ang paanyaya sa atin ng ating Diyos, ng ating tagapaglikha. Sambahin ang Allah upang tayo'y makapasok sa paraiso. Kaya kung tayo po ay naghahanap ng ibang reliyon, ay huwag na tayong humanap ng iba. Kapagkat sinabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng ating tagapaglikha, sino man
ang maganap ng ibang relihiyon, maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At pagdating sa huling araw, siya ay magiging talunan. So, kapayagan po ito ng ating Diyos. Nasa wikang Arabic, isinalin sa wikang Pilipino, kaya nauunawaan natin ang kagustuhan ng ating tagapagbaga. Ang kanyang uling sugok na si Propeta Muhammad ay wikang Arabo o wikang Arabic. Kaya ang huling kapayagan na ibinigay ng ating tagapaglikha ay nasa wikang Arabic. Kaya mapapansin ninyo ang mga Muslim kapag magtuturo at magbabasa ng mga salita ng Diyos ng Allah ay binabasa po muna namin ang wikang Arabic at ang kasunod nito ay ang wika natin Pilipino upang maintindihan natin kung ano yung kapahayagan na ipinarating sa atin ng ating tagapaglikha. Kaya alhamdulillah sa mga itinuruturo ng ating Diyos ay dapat aralan natin itong mabuti para wag masayang ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating tagapaglikha habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay malakas, habang tayo ay may matinong pag-iisip, ay siyasapin natin ang lahat ng mga katuruan. Ito po ang pagmamalasakit namin sa inyo mga kababayan. Pagmamahal bilang kapwa-tao, pagmamahal sa lahat ng mga nilikha upang tayo ay magsama-sama sa paraiso at huwag tayong maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya hanggang dito na lamang, nawa ay nakapagbigay kami sa inyo ng mga kaalaman kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating sumbahin at pasalamatan at kilalanin. Magandang hapon po sa inyong lahat.